Ipinapatawag na rin ng Senado maging ang mga dating opisyal ng Pag-ibig Fund para pagpaliwanagin kaugnay sa housing scam ng Globe Asiatic. At kaugnay po yan, makakausap natin si Marikina Representative Miro Kimbo na dating umupong CEO ng Pag-ibig Fund. Congressman Kimbo, magandang tanghali. Si PR Kang Helpo ito. Hi, Pia. Good morning. Kung dati ho, nung kayo po yung CEO ng Pag-ibig Fund, linawin lang po natin, nung time po ba na yon, meron na hubang umuusad na usapan sa pagitan ng Pag-ibig at ng GA or ng Globe Asiatic? Meron na rin po kasi matagal na pong developer po ang Globe Asiatic sa Pag-ibig. In the mid-90s, nagde-deliver na po sila sa Pag-ibig. So, meron na rin po. In fact, nung huling marami po tayong iba't ibang, there are at least 220 developers na kausap po natin pagdating sa ating mass housing program because nung kapanahunan ko po, almost 7 out of 10 housing loans in the country were being financed by Pag-ibig. Ganun kalawak po. So, iba't ibang programa at may programa po kami noon. Ang programa namin noon sa Globe Asiatic was isang pilot program, isang experimental program, dyan nga po sa Sivera. So it was really just a pilot program na nagsisimula pa lang po. So yung stage na usapan at that time, na-complete yung project at that time nung kayo po ay nasa Pag-ibig? Tama po ba? Merong dalawa, tatlo, or marami silang projects, no? Pero what was concluded at that time was really the pilot program para sa other working groups. It was a limited program para sa 2,000 housing loan borrowers. And at the same time, tatakbo siya ng 2 taon na hindi dinidisrupt para maaral talaga ng mabuti. Kung nung panahon po ninyo, ano ho ba yung mga panuntunan sa mga housing program? We have the same policy. Kung ano yung policy sa kanila, ganun din po yung policy doon sa Globe Asiatic. Wala naman hong kakaiba. At I think naging malinaw po kahapon na talagang ipinakita na kung nagkaroon man ng pagbabago at naging source doon sa alleged na mga napakaraming housing loan borrowers na hindi nagbabayad, ay nangyari after I left. Nung pumasok sa isang memorandum of agreement, ang Pag-ibig with the Globe Asiatic. That happened June or July of 2009. March, February, wala na po ako. Alright. Kung sabi ni Senator J.V. Ejercito, maaari raw, kasi gusto nilang ipatawag yung mga dating opisyal ng Pag-ibig, pero kayo raw po maaaring mag-volunteer kung gusto po ninyong pumunta doon sa pagdinig sa Senado para ipaliwanag ang inyong panig kahit na meron po kayong parliamentary courtesy. Ano hong reaksyon niyo po dito? Alam nyo, hanggang ngayon, hindi ko alam saan nanggagaling yung konsepto ng parliamentary courtesy na yan. Kasi tingin ko, hindi naman dapat ipinagkakaloob yan. Noong ipinatawag ito noong 2010 na ako'y isang mambabatas na, pumunta po ako nung ako'y inimbita. Hindi ko kahit kailan ini-invoke po yan. Pangalawa po, nagkausap na po kami bago niyan. Sabi ko nga po that if I am needed, I am more than willing to go. At sinabi nga naman po niya na hindi nga po pinapadalang, I mean, everybody is free to go. You can volunteer to go. But certainly, I'm more than willing and ready to go anytime, much like I've done in 2010. Or kahit po sa Kongreso, nung inihir po yan sa House of Rep, inaharap ko po lahat yan. Dahil sabi ko nga po, if the truth is always on your side, it's important. At nakita po natin kahapon, tingin ko pinaka-significant kahapon na recently ko lang din po nalaman is yung memorandum of agreement po na pinasok po ng Pag-ibig, matapos po akong lumisan na at least a good 6 months after I left, ay in-implement po nila yan. Malinaw po yan yung pagsisiwalat po kahapon. Na yan ang pinag-ugatan po talaga ng lahat ng utang na ito. Alright, maraming salamat po si Marikina Representative Miro Kimbo. Magandang tanghali po. Salamat po.